Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kami ang unang grupong Tekagok. Ito si Ginoong Aglubat, ang inyong tagapagturo, kasama si Binibining Nabio, Binibining Domingo, at Binibining Baruel. Para sa pangkalahatang ideya upang magbigay sa inyo ng gabay sa ating tatalakayin ngayon, dito mapag-aaralan nyo kung ano nga ba ang konsepto ng disaster management. Uunawain nyo ito at kung paano nailalapat ang mga bagay na ito bago, habang at pagkatapos umiral ang isang sakuna. Ngayon, sa ating icebreaker, pakipindot lamang po ang link na nasa itaas upang makalaro sa ating icebreaker. Ito ay para magbigay ng ideya para sa ating tatalakaing paksa. Antayin lamang natin. At ang larong ito ay pinamagatang sagot mo, responsibilidad mo. Para lamang kayong nagsasagot ng isang pasulit na kung saan babasahin niyo at uunawain ang tanong at mamimili kayo kung ano ang tamang sagot. Kapag lumubog ang dahon, ito ay maling kasagutan. At kung hindi nahulog o hindi lumubog ang dahon, nagugnay ito na tama ang inyong sagot. Malinaw ba? At magsimula na tayong maglaro. Alin ang halimbawa ng simpleng paghahanda? Pagkakaroon ng flashlight, pagpapanood ng telebisyon habang may lindol, pagpapabaya sa balita, bakit mahalagang maging alerto kapag may warning ang barangay? Ano ang dapat gawin para malaman ng tamang gagawin? A. Para lang may marinig. B. Manatili para kalmado. C. Tumawa. Ang tamang sagot ay para lang manatiling kalmado. Mali. A. Para malaman ano ang layunin ng disaster management. A. Magdala ng takot. B. Makapagligtas ng buhay. C. Magparami ng problema. Ang tamang sagot ay B. Makapagligtas ng buhay. Bakit dapat makinig sa emergency alerts? A. Para updated sa kaligtasan. B. Para malibang. O C. Para makipagchismis. Ang tamang sagot ay letrang A. Para updated sa kaligtasan. Ngayon naman, ay dumako tayo sa ating talakayan ngayon. Ngayon, ang tatalakayin natin sa araw na ito ay ang konsepto ng disaster management. Pero bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, ay magkakaroon muna tayo ng pagkaalam sa layunin ng pagkatuto. Sa mga mag-aaral, 75% sa kanila ay dapat na unawain ang konsepto ng disaster management. Kalawa, makihalubilo sa isang grupo na magpapakita ng ginawang disaster management plan sa napiling kalamidad. At panghuli, isulat ang aral na nakuha kung paano makakatulong ang mga konsepto ng disaster management sa buhay ng tao. Ngayon naman, ay unawain muna natin kung ano nga ba ang mga kahulugan o ang mga terminolohiya o mga salita na may kinalaman sa konsepto ng disaster. Ano nga ba ang disaster? Ang disaster ay mga pangyayari o sitwasyon sa isang lugar na maaaring magdulot ng pinsala sa tao at sa kalusugan nito, o pwede ring sa pagkasira ng ari-arian at ng kapaligiran. Sinasabi na ang disaster ay nagmula sa salitang Griego na dis ay isang prefix word at ang aster o astro na
namagatan o nangangahulugang bituin. Ito ay kinumbina o pinagsama nangangahulugan nitong masamang bituin, na kung saan sa masamang bituin na yon nangangahulugan na ang isang pangyayari ay isang negatibong sakuna o ang tinatawag na negatibong pangyayari na nagbibigay ng sakuna. Ito ay nagpapahirap sa mga tao dulot ng natural o ng pangkalikasang mga epekto, kasama na rito ang kahihinatnan o resulta ng maling gawin ng tao o pwede ring pinagsamang epekto ng kapaligiran at epekto ng gawa ng tao na siyang nagdudusa sa isang kapaligiran o sa isang lugar na maaaring makapagpinsala ng mga bahay, ari-arian, makapag-abala ng negosyo, makapagkaroon ng kakulangan o hindi sapat na produkto o hindi sapat na pangailangan ng mga tao na siyang nagpapasira sa supply na ibinebenta sa mga merkado. Ang pangyayaring ito ay nagbibigay perwisyo sa mga tao. Kaya ito ay nagiging masamang pangyayari. Ito ay nagpapabigat sa mga pamumuhay ng tao kung bakit nagiging isyung kapaligiran ito. Dahil karamihan sa mga sakuna ay nangyayari sa ating kapaligiran. Malinaw ba mga bata? Magaling! Ngayon naman, ay dumako tayo sa hazard. Ano nga ba ang kahulugan ng hazard? Pag sinabi nating hazard, ito ay ang mga posibilidad na peligrong maaaring kaharapin ng isang lugar na maaaring ikapinsala, ikawala, o ikamatay ng anumang madadamay rito. Pag sinabi nating hazard, ito yung mga panganib o peligrong maaaring mangyari sa isang lugar. Posibleng maging panganib o banta sa iyo. Pag sinabi nating hazard, ito ay maagang babala. Ito ay may kaibahan sa risk na kung saan kapag ito ay ginawa mo o nilabag mo ang hazard na iyon, pwede kang makaharap ng risk o banta sa iyong buhay. Ganon din sa hazard sa isang sakuna o disaster, na kung saan binibigyan tayo ng kaalaman kung ano nga ba ang posibleng mangyaring peligro kung umiiral man ang isang sakuna. Halimbawa lamang sa lindol. Kung sa lindol ay binibigyan tayo ng babala na ito ay maaaring mabiyak ang lupa o gumuho ang lupa na makakaapekto sa mga gusali, ito ay nagpapakita ng isang hazard. Dahil binibigyan tayo ng mga maaagang posibilidad na maaaring mangyaring peligro sa ating buhay at mga ari-ariang mga ngambala nito. Malinaw ba? Ngayon, maraming salamat at ngayon naman, dumako tayo kung ano nga ba ang uri ng hazard. Magandang araw mga mag-aaral. Ako nga pala si Ginang Angela na magtuturo sa inyo ng tatlong uri ng hazard. Magsimula tayo sa una. Ano ang una? Natural hazard. Ano ito? Ito ay hazard na dulot ng kalikasan. Meron din tayong 4 na uri ng natural hazard. Ano ang mga ito? Una sa ating listahan ay ang biological hazard. Ikalawa, geological hazard. Ikatlo, meteorological hazard. At ang panghuli sa ating listahan ay hydrological hazard. Isa-isahin natin ito kung ano ang mga ibig sabihin nito. Una, biological hazard. Ito ay dulot sa mga hayop, cytosin, or mikrobyo. Pangalawa, meteorological hazard. Dulot ng pag-iiral mula sa taas ng kapaligiran. Pangatlo, geological hazard. Dulot ng paggalaw ng tectonic plate or sa lupa. At ang panghuli sa ating listahan ay hydrological hazard patungkol sa kaugnayan sa tubig. Ano ang mga halimbawa nito?
Halimbawa ng biological hazard ay ang kamandag, tulad na lamang ng nasa sa kobra or sa ahas. Pagsabog ng bulkan na nagbubuga ng larva, ito ay halimbawa ng geological hazard. Pangatlo, bagyo, meteorological hazard. At ang panghuli ay tsunami na kadalasang nangyayari pagkatapos ng lindol. Ito ay hydrological hazard. Kayo ba, mga bata, magbigay nga kayo ng halimbawa at anong mga uri nito? Nakaisip na ba kayo, mga bata? Buhawi? Meteorological hazard? Tama ka! Lindol? Geological hazard? Magaling! Baha? Hydrological hazard? Tama ka! Lahat ng inyong sinagot ay tama. Tayo naman ay magdako sa ikalawang uri ng hazard. Ito ay ang man-made hazard. Ano nga ba ang man-made hazard? Ito ay hazard na ginagawa ng mali ng mga tao na nag-uugat ng napakalaking pagkasira o pagkapalinsala ng kapaligiran at iba pa. Halimbawa na lamang ito ay digmaan. Sa digmaan ay nagkakaroon ng pagsabog. Sa sunog, na nagkakaroon ng malubhang pag-apoy. At ang ikatlo nating or panghuli nating uri ng hazard ay ang socio-natural hazard. Ano ito? Ito ay hazard na nagdudulot sa kalikasan ng maling gawain ng mga tao na nag-uugat sa pagkakaroon ng sobrang laking pinsala ng mga ari-arian at kapaligiran. Tulad na lamang ng smog na nanggagaling sa langit. At ang panghuli ay ang polusyon na ginagawa ng mga tao minsan na maling pagtapon ng basura. At ayun lamang ang aking talakayan ngayon. Magandang araw! Ako nga palang inyong binibining Marga Nabio. At tutukuyin ko ang mga talakayan. Ano nga ba ang vulnerability? Ang vulnerability ay tumutukoy sa antas ng pagiging madaling maapektuhan ng isang komunidad o sistema sa mga hazard o panganib. Ito ay maaaring sanhi ng mga pisikal, social, economical, at pangkapaligiran mga kadahilanan. Mga halimbawa nito: mahihinang infrastruktura tulad ng mga bahay na hindi matibay, kakulangan sa sapat na mapagkukunan tulad ng mga pagkain, tubig, gamot, mababang antas ng kamalayan at kahandaan sa sakuna. Susunod naman ay risk o panganib. Ano nga ba ito? Ang risk ay ang posibilidad na magkaroon ng pinsala o pagkawala ng buhay, ari-arian, at kabuhayan dahil sa isang sakuna. Ito ay resulta ng interaction sa pagitan ng vulnerability at hazard. Mga halimbawa nito: ang isang komunidad na malapit sa isang aktibong bulkan ay may mataas na risk sa pagputok ng bulkan. Ang mga bahay na gawa sa mga mahihinang materyales ay may mataas na risk na masira sa panahon ng bagyo. Susunod naman ay resilience o katatagan. Ano naman ito? Ang resilience ay ang kakayahan ng isang komunidad o sistema na makabangon at makapagpatuloy pagkatapos ng isang sakuna. Ito ay kinabibilangan ng mga estratehiya at kapasidad upang harapin, paglabanan, at umangkop sa mga epekto ng kalamidad. Mga halimbawa nito: matatag na infrastruktura at sistema ng komunikasyon,
sapat na mapagkukunan at sistema ng suporta, aktibong pakikilahok ng komunidad sa pagpaplano at pagtugon sa sakuna, epektibong pamamahala at koordinasyon. Ang pag-unawa sa vulnerability, risk, at resilience ay mahalaga sa pagbuo ng mga epektibong estratehiya sa paghahanda at pagtutugon sa sakuna. Sa pamamagitan ng pagpapababa ng vulnerability, pagtatasa ng risk, at pagpapalakas ng resilience, maaaring mabawasan ang epekto ng mga kalamidad at masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga komunidad. Magandang araw mga mag-aaral. Ako nga pala si Teacher Rezeline, ang magtuturo sa inyo sa pagpaplano o pamamahala sa isang sakuna o kalamidad na pwede nating maranasan. Alam din nyo ba mga bata na may 4 tayong hakbang na ginagawa sa panahon ng kalamidad? Ang unang hakbang na ating ginagawa ay ang pag-iwas sa mga pwedeng mangyari sa panahon ng kalamidad. Tulad na lang ng pagkawala ng mga ating ari-arian sa panahon ng isang sakuna. At ang pangalawa ay ang pagkawala ng ating mga mahal natin sa buhay. Yun lamang ang mga halimbawa na pwede nating maiwasan sa panahon ng isang kalamidad. Ngayon mga bata, alam nyo na ang unang hakbang na dapat nyong gawin sa panahon ng isang sakuna. Ngayon, pumunta naman tayo sa pangalawang hakbang. Ito ay ang paghahanda sa panahon ng kalamidad. Ano nga ba ang una nyong ginagawa? Ito ang dapat nyong unang ginagawa ay ang pag-alam kung ano nga ba ang sakuna na pwede nating maranasan sa ating lugar o kaya ng ating bansa. Una nating gagawin ay manood sa telebisyon o pakikinig sa radyo kung ano ba mga sakuna ang pwede nating maranasan. Tulad lamang ng bagyo, lindol, o anumang sakuna ang pwedeng tumama. Mas lagi nating alamin o ugaliin na alamin kung ano ba ang pwede nating gawin o paghahanda sa panahon ng kalamidad. Tulad na lang ng paghahanda natin ng emergency kit dahil magagamit natin to sa panahon ng sakuna. At higit sa lahat, kailangan din natin ang mga pangunahing pangangailangan ng isang tao tulad ng pagkain, malinis na tubig, at flashlight, at higit sa lahat ang mga dokumento tulad na lamang ng birth certificate, ID na magagamit natin sa ating pagkakakilanlan. At higit sa lahat, dapat din natin alamin kung ano nga ba ang ligtas na lugar para kung sakali man magkaroon ng matinding sakuna ay mas handa tayo. Ngayon, alam nyo na rin ang ikalawang hakbang. Pumunta na tayo sa ikatlong hakbang. Ito ay ang pagtugon sa mga sakuna. Dito rin natin ginagamit ang ating mga nalalaman upang umaksyon bago man o pagtapos ng isang sakuna. Tumutulong din to sa pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan sa panahon ng kalamidad. Tulad na lamang ng pag-alam sa mga nawala o nasira sa panahon ng kalamidad. Ngayon, alam nyo na rin ang ikatlong hakbang. Pumunta na tayo sa ika-4 na hakbang. Ito ay ang tuklas sa mga napinsala ng panahon ng kalamidad. Gayon din ang sa pagsasaayos ng mga linya tulad na lamang ng tubig, kuryente, at mga nasirang bahay, at mga kalsada. Gayon din ang mga nawala na tao ng panahon ng kalamidad. Ngayon, alam niyo na rin ang ika-4 na pagpaplano sa panahon ng sakuna. Napakahalaga na malaman ninyo ang mga plano at ito ay makakatulong upang maiwasan ng mga maraming pamiminsala ng isang sakuna. Pagkatapos ng mga diskusyonan, narito naman tayo sa gawaing paglalapat. Gagawin ito sa paraan ng pangkatang gawain. Panuto.
Gamit ang link na nasa itaas, kumuha ng isang larawan ng kalamidad at tukuyin kung anong hazard o panganib ito. Kaakibat ang paggawa ng Disaster Management Plan o plano sa pamamahala ng kalamidad. Ito ang gawa ng unang grupo. Lindol. Uri ng hazard. Geological hazard. Disaster mitigation. Disaster preparedness. Disaster response. And disaster recovery. Disaster mitigation. Alamin ang mga impormasyon kung ano ang dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol. Disaster preparedness, maghanda ng go bag na naglalaman ng pangangailangan, dokumento, emergency items, at pagkatuto sa pag-iwas ng lindol. Disaster response, gawin ang duck, cover at hold. Lumikas sa evacuation center kasama ang mahalagang gamit at mahal sa buhay. Disaster recovery, tiyaking ligtas at isaayos ang pinsalang iniwan ng pagbiyak ng infrastruktura. Ang susunod naman na gawain ay individual na paggawa. Pagtatasa, i-scan lang ang scanner at ilagay ang code na nasa itaas nito upang mabuksan at makasali sa pagsagot nito. Ang unang katanungan, ito ay mga pangyayari o sitwasyon sa isang lugar na maaaring magdulot ng pinsala sa tao at sa kalusugan nito o pagkasira ng ari-arian at ng kapaligiran. A. Disaster. B. Hazard. C. Risk or D. Vulnerability. Ang tamang kasagutan ay A. Disaster. Pangalawang katanungan, anong uri ng hazard o panganib ang isinasaad kung nagmumula ang isang sakuna sa pagkalat ng venom ng mga ahas? A. Biological hazard. B. Hydrological hazard. C. Meteorological hazard or D. Geological hazard. Ang tamang kasagutan ay A. Biological hazard. Ikatlong katanungan, paano mo mailalapat ang pag-aaral ng iba't ibang terminolohiya ng hazard o panganib sa pang-araw-araw na pamumuhay? A. Gamitin lamang kapag may aberya. B. Magsilbi bilang gabay upang mapaghandaan ang anumang paparating na sakuna o pangyayari. C. Kabisaduhin at unawain ang mga salitang ito sa oras ng sakuna. Or D. Bigyang koneksyon ang mga ito sa pamamahala ng oras. Ang kasagutan ay letter B. Magsilbi bilang gabay upang mapaghandaan ang anumang paparating na pangyayari. Ikaapat naman na katanungan, sino ang pinakapangunahing kukonsultahin sa oras ng kalamidad? A. Pamilya. B. Ahensya. C. Tagapagligtas or D. Kapitbahay. Ang tamang kasagutan naman ay B. Ahensya. Panglima o panghuling katanungan, bakit mahalagang alamin ang konsepto ng disaster? A. Hinihikayat na basahin upang mabigyang saysay ang kanilang anunsyo. B. Nababawasan nito ang iisipin ng mga mamamayan. C. Nagiging alisto ang mga tao sa mga iba't ibang diskarte sa pagkilatis ng sakuna. Or D. Sinasaad nito ang kooperasyon na makiisa sa pag-unlad ng nasirang bansa. Ang tamang kasagutan ay
Nagiging alisto ang mga tao sa mga iba't ibang diskarte sa pagkilatis ng sakuna. Ayan, magaling! Ngayon, pagkatapos nito, dadako naman tayo sa ating ikahuling gawain, kung saan ilalapat ninyo ang inyong mga sagot kung ano ang mga natutuhan nyo sa buong aralin. Ang katanungan ay, paano nakakatulong sa tao ang konsepto ng disaster management? Ang inyong mga sagot na inilagay ay maging responsable, pagkakaroon ng kamalayan, at paghahanda. Magaling! Ang inyong mga sagot ay kahanga-hanga at siyang tunay. At dito nagtatapos ang ating mga gawain. Na ay mahalagang matutunan, kaakibat ang pagmamahala nito upang magkaroon ng kaalaman tungo sa kaligtasan ng bawat isa. Nakakatulong ang pagsali ng teknolohiya sa pagtuturo dahil nagbibigay sigla ito at pakikipagsalamuha sa guro at mag-aaral. Hindi lang sa pagkakataon ng matibay na ugnayan, kundi sa pagkatuto ng pagsa at paggamit ng mga plataporma sa panahon ngayon. Natututo silang makihalubilo na bumuo ng ideya, matinding pag-iisip at matalinong pag-obserba sa pagsama ng dalawang variable na ito. Ayun lamang at maraming salamat.